sa lahat ng aking mga kapatid kay Kristo at kapwa kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon. Ako po ay bumabati ng isang pinagpalang umaga ng linggo sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos sa kanyang pag-ibig at pag-iingat. Ako po ay umaasa at patuloy na nanalangin na ang bawat isa ay nasa ligtas at pag-iingat ng ating Panginoong Diyos na buhay. Salamat sa Diyos na tayo ay iningatan sa nagdaang bagyo, itong si Ambo. Ngunit narito pa rin po tayo, buhay, malakas at binibigyan ng Panginoon ng kalakasan upang ang buhay na ito ay maipagbigay natin sa Diyos ng papuri at pasasalamat. Purihin at luwalhatiin ang ating Diyos na buhay. Ngayon pong umaga, tayo po ay dadako sa kung saan ay napapanahon po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. At ang ating pong teksto ay hango sa aklat ng Filipos, kabanatang 4 at talatang 6 hanggang 7. Na kung saan ay binigyan ko po ito ng pamagat na huwag mabalisa. Siguro alam na po natin na maraming tao po ngayon ang talagang yung iba hindi na alam kung ano ang gagawin. Ngunit tayong mga anak ng Diyos ay malaki ang ating ipagpasalamat sa Panginoon. Na kung saan, kung maalala niyo po yung ating pinag-aralan noong nakaraang linggo, na kung saan ay pinagkalooban tayo ng lahat ng mga pagpapalang espiritual. Na kung saan wala na po tayong ihilingin. Bagkus magpasalamat at magpuri sa ating Diyos na buhay. Ngayon pong umaga ay tatalakayin natin na pinangamagatan ko po ito na huwag mabalisa. Kung meron po kayong Biblia, mga kapatid, na nanonood dyan, samahan po ninyo ako sa pagbuklat sa aklat ng Filipos, kabanatang 4, talatang 6 hanggang 7. Ganito po ang sinasabi. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayo po muna ay madaling manalangin. Aming amang Diyos, kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Una, sa buhay at kalakasan ipinagkaloob mo sa amin ngayong umaga. Salamat, Panginoon, na ang buhay na ito, O Diyos, ay maibalik namin ang papuri at pasasalamat sa iyo. Sa umaga pong ito, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo at itinataas, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Maging sa pagsasalo-salo namin, O Diyos, ng iyong salita sa umaga ito, sa mensahe mo ngayon sa araw na ito, Panginoon. Samahan niyo po at gabayan po kami, O Banal na Espiritu. Dalhin niyo po kami sa buong katotohanan ng iyong salita sa umagang ito, Panginoon. At ang bawat isa, O Diyos, ay mapagpala ng iyong salita ngayong umaga. At ang lahat po ng kapurihan, Ama, kaluwalhatian, papuri at pagsamba ay iniaalay namin sa iyo. Ikaw lamang ang mahayag, ikaw lamang ang maparangalan, at ikaw lamang ang matanghal sa araw na ito. Purihin ka, O Diyos. Ito po aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Muli po isang magandang umaga sa bawat isa sa atin. So sabi ko po rin, binigyan ko po ito ng pamagat na huwag mabalisa. Siguro naiisip niyo po, parang napaka-imposible naman na huwag mabalisa o mag-worry. So natural, kumbaga reality po yan. Kapag ang tao o ang bawat isa sa atin ay dumadaan ng iba't ibang klase ng uri at pagsubok, ay talagang hindi maiwasan na mag-worry o mag-alala po tayo. Pero tingnan po natin dito sa buhay ni Apostol Pablo na kung saan nakamamangha itong attitude ni Apostol Pablo. Na kung saan nung sinulat niya po ito, liham na ito sa mga taga-Pilipos, siya po ay nasa loob ng bilangguan. So maya-maya dadaanan po natin yan. Sabi ko po rito, may ilang mga bagay o sekreto akong nakita sa buhay ni Apostol Pablo sa mensaheng ito ngayong umaga. Na kung saan
ay nakatulong sa kanya upang mapaglabanan at mapagtagumpayan ang kabalisahan. Nagpasya si Pablo na magalak imbis na mag-alala o mabalisa sa sitwasyong kanyang pinagdaraanan. Sabi po ron sa verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. So, sabi po yan ni Apostol Pablo. At sa kanyang pagpapasya ay may mga bagay siyang ginawa upang mapagtagumpayan niya ang kabalisahan, at naniniwala ako na ang mga bagay na ito ay napakahalaga rin lalo na sa ating sitwasyon ngayon. Naku, alam naman po natin na ating sitwasyon po ngayon, na kung saan ay hindi pa rin po nawawala ito. Kumbaga hindi pa talaga tuluyan at lubusang na lift out itong ECQ, GCQ, may MECQ pa po. So, nakita ko po rito na kung tutuusin, maraming mga bagay na dapat ikabalisa o ipag-alala si Apostol Pablo. Bakit po? Bakit ko po nasabi? Una, nasa piitan siya. Ibig sabihin po, physically, na si Apostol Pablo po ay hindi malaya. Nasa loob po siya ng kulungan habang sinusulat niya itong encouragement na ito sa mga taga-Pilipos. Pambihira, saan ka nakakita? Kung sino pa yung nakakulong, siya pa yung nagbibigay ng encouragement sa mga taong nasa labas at malaya. Ikalawa, may church planting pa siyang inaalala. So yung mga church plant po niya. Ikatlo, concern pa niya ang espiritual na kondisyon ng paglago ng mga iglesyang napasimulan niya. At ang matindi pa po dito, yung hatol pa nakakaharapin niya dahil nakapiit nga po siya. Kailangan niyang humarap sa gobernador. Kailangan niyang harapin po yung kung bakit po siya napunta sa kulungan. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi nakapigil kay Pablo dahil bakit? Nakafocus siya sa pinagagawa at kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakahalaga. Kung tayo man ay dumaranas o dumadaan sa iba't iba, sari-saring pagsubok sa buhay, napakahalaga yung desisyon na ating gagawin. Napakahalaga yung desisyon at yung focus. Na hindi tayo magpo-focus sa ating sitwasyon o sa ating sarili, kundi magpo-focus tayo, walang iba, kundi sa Panginoon at sa Kanyang ipinagagawa sa atin upang masunod natin ang Kanyang kalooban. Unang sikreto na nakita ko po, inuna niya ang panalangin. Ang panalangin ang pinakamahalaga. Sabi po roon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos. Ano po ba yung paghiling? Di ba ito'y isang panalangin, isang paghibig, isang paglapit? Alam niyo po, ang nagagawa ng panalangin ay napakahalaga po. Malaki ang nagagawa ng panalangin. Ang paglapit at ang pag-upo sa paanan ng Panginoon ay pag-alam ng kalooban ng Diyos. Pagsaliksik, Lord, ano ba ang mensahe mo? Ano ba ang kalooban mo sa sitwasyon kong ito? Kaya napakahalaga ang nagagawa, mga kapatid, ng panalangin. Na kung saan umuupo tayo, nananahimik tayo, nagmumuni-muni tayo. At inaalam natin ang kalooban ng Diyos. Imbes na magreklamo tayo. Imbes na kung sino-sino ang sisisihin natin. Imbes na magmaktol tayo. Anong unang ginawa ni Apostol Pablo? Anong encouragement niya? Una, inuna niya ang pinakamahalaga sa lahat, ang panalangin. Sa panalangin, sino ba ang ating kinakausap? Kaya hindi po, mga kapatid, hindi basta-basta. Hindi natin pwede at basta-bastang maliitin ang panalangin. Dahil sa panalangin, una, sino ba ang ating kinakausap? Sino ba ang ating nilalapitan? Gaano ba kahalaga ang panalangin? Bakit ba ito napakahalaga at dapat nating unahin? Sa bawat sitwasyon o kahirapan natin
sa buhay, dapat alam natin kung alin ang ating uunahin. So sa bawat sitwasyon na dumarating sa ating buhay, dapat alam natin, dapat nakafocus tayo. Alam natin kung ano ang una at dapat nating unahin. First thing first, unahin ang dapat unahin. Sa sitwasyon po natin ngayon, uso ang, nabanggit ko nga po kanina, may ECQ, may GCQ, may MECQ, may mga Q, quarantine. May nabanggit pa po roon. Alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot. Na kung ano yung pinakamahalaga sa lahat, ang pagtitipon ng mga banal, ang pagsasama-sama ng mga banal, upang manalangin, magpuri at sama-sama sumamba sa Diyos. Ano ang sabi nila? Non-essential daw. Kung hindi lang pangit o masama na mag-question, ay gagawin ko na. Pero dahil inuutosan tayong sumunod sa pamunuan, inuutosan tayong sumunod, kinakailangan po nating mag-abide. Tingnan niyo po, i-analyze niyo po kung alin yung pinakamahalaga, kung alin pa yung importante, yun pa yung sinasabi nila at ibinilang sa non-essential. Non-essential daw po yung mga mass gathering. Tingnan niyo po. Wala po akong hugot. Inano ko lang po, sinabi ko lang po yung katotohanan. Sinabi ko po lang po yung totoo. Marahil mayroon po silang point o may punto sila. O naiintindihan po natin yun. Ibig ko lang po sabihin na yung mahalaga ay dapat unahin. Yung mahalaga dapat ilagay sa priority o prioridad. Sa sitwasyon po natin ngayon, uso ang ECQ, GCQ, yung essential at non-essential. Mahalaga na hindi po tayo nalilito sa dalawang bagay na ito. Alin po ba yung essential at hindi essential? Dapat mahalaga na unahin natin yung mahalaga, yung essential. Mahalaga din po na hindi tayo kung kani-kanino lalapit at kung sino-sino ang ating lalapitan sa panahon natin o sa oras na ito, sa sitwasyon po natin. Bagkus unahin natin ang dapat unahin. Walang iba kundi ang panalangin, ang paglapit sa Diyos na siyang pinagmumulan, nakakaalam at may kakayahang tumugon sa lahat ng ating kailangan. At siyang lahat na nakakaalam ng sitwasyon mo at sitwasyon ko. Dito po tayo unang lumapit. Sabihin natin, isumbong natin, hilingin natin. Sabi po roon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo. Hilingin natin, sabihin natin sa Ama, Lord, kailangan ko ng ganito. Kailangan ko ng kapayapaan sa mga panahong ito. Kailangan ko ng kasiguraduhan sa mga panahong ito. Kailangan ko ng tulong mo sa mga panahong ito. Sabihin natin sa lahat sa Panginoon. Sa Kanya tayo, magsumbong sa Kanya tayo lumapit. Dahil siya lang ang may kakayahan. At siya lang ang nakakaalam. At siya lang ang lahat na nakakaalam ng sitwasyon ng ating buhay. At may kakayahang tumugon at sumagot sa lahat ng ating pangangailangan. At wala nang iba, ang Panginoong Hesukristo lamang, ang ating Diyos na buhay lamang. Hindi lamang panalangin ang sekreto ni Pablo na kanyang ginawa. Unang sekretong nakita ko, nakipagbuno siya sa panalangin. Ikalawa, pasasalamat. Ikalawang sekreto, pasasalamat. Bakit napakahalaga ng pasasalamat? Dahil ito'y kalooban ng Diyos. Kuha lamang po ako ng parallel verse. Ayon po sa unang Tesalonica 5:18, ganito po ang pagkasabi. Ipagpasalamat ninyo sa Panginoon, sa pangalan ni Kristo, ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. So, kailangan daw po pala ipagpasalamat natin ang lahat ng mga pangyayari. Dahil hindi yan ipahihintulot ng Diyos kung wala siyang layunin, kung wala siyang purpose. Kaya napakahalaga. Ang pusong mapagpasalamat
ay nagpapahayag ng lubos na pagtitiwala at pananampalataya. Agree po ako dito. Ang pusong mapagpasalamat ay nagpapahayag ng lubos na pagtitiwala at pananampalataya. Hindi mo pa nakikita ni nahawakan ni dumarating ang iyong hinihiling, ngunit punong-puno ka na ng pasasalamat. Kinalulugod po ng Panginoon. Kinalulugdan niya ang taong punong-puno ng may papasalamat. Naalala ko po, hindi ko lang po naalala ko po yung may pinagaling po siya. May pinagaling ang Panginoong Hesukristo na 10 may leprosy po ba yun? Ngunit nagtanong ang Lord, di ba 10 ang pinagaling, bakit isa lang ang nag-isa at nagbalik ng papuri at pagsamba sa Diyos? Alam niyo po mga kapatid, nalulugod, natutuwa, nagagalak ang Diyos na hindi pa natin nakakamtan. Hindi pa natin nahawakan ang ating mga hinihiling at panalangin sa Diyos. Ngunit tigib na ang ating puso ng pasasalamat sa ating Panginoon. Dahil umaasa tayo na kailanman hindi tayo bibiguin ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. May tugon at may sagot ang Diyos sa bawat panalangin natin. Ikatlong ginawa ni Apostol Pablo. Ito po ang napakaganda. Hindi siya nag-focus sa kanyang sarili ni sa kanyang pinagdaraanang sitwasyon. Bagkus nakafocus siya sa Panginoong Hesukristo at sa kalooban ng Diyos. Dahil natitiyak ko mga kapatid, kung si Pablo ay nagmukmuk, kung si Pablo ay tumingin doon sa kanyang sitwasyon, hindi niya magagawa yung ipinagagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Marerefocus siya, mawawala siya sa align. Hindi niya magagawa yung kalooban ng Diyos. Ngunit, nag-focus siya sa Panginoon. Hindi siya nag-focus sa kanyang present situation. Bagkus nag-focus siya sa Panginoon. Nakapagbigay pa siya, ito pa mga kapatid, nakapagbigay pa siya ng encouragement sa mga kapatiran na malaya sa Filipos. Saan ka nakakita nakakulong, pero nagbibigay ng lakas ng loob, nagpapaalala sa mga taong malaya. Pakaisipin natin na hindi lang tayo ang dumaranas ng ganitong sitwasyon. Ayon po yan sa unang Pedro 5:9. Babasahin ko po. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong mundo. So, ibig pong sabihin mga kapatid, hindi lang tayo ang dumaranas. Hindi lang tayo ang dumadaan sa ganitong sitwasyon. Kundi sabi, lahat ng mga kapatid sa buong mundo. Ngunit ang napakahalaga nito, kapag lumapit tayo at tumawag tayo sa Panginoon, hindi tayo pababayaan. Bakit? Dahil may prinsipyo ang Diyos. May prinsipyo po ang Diyos pagdating sa pagbibigay ng encouragement. Si Apostol Pablo ay nagbigay siya ng encouragement sa mga kapatiran sa Filipos. Sabi po rito sa Kawikaan o Proverbs 11:25, iisingit ko lang po ito. Sabi po rito, the generous will prosper, those who refreshes others will themselves be refreshed. Wow. Kapag pala, parang ano po yan parang give and take. Kapag nagtanim ka, meron kang aanihin. Kapag nagbigay ka, bibigyan ka rin. Kapag nag-encourage ka, ikaw rin mismo ay mai-encourage. Napakaganda. At napakahalaga. Na kung saan, kahit nakabilanggo si Apostol Pablo, nakuha niya pang magbigay ng encouragement sa mga taong nasa labas na malaya. Bakit? Una,
punong-puno siya ng pananalangin, punong-puno ng pasasalamat, hindi nakafocus sa kanyang sitwasyon, kundi nakafocus siya sa Panginoon at sa ipinagagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Bilang pagtatapos, ano ang dulot ng kabalisaan? Sabi ko po rito, ano ang mangyayari sa taong balisa? Nakita ko po rito na, una, kapag ang isang tao ay balisa, unang-una, wala sa focus yan. Out of focus. Hindi makapag-isip ng maayos. Hindi makatulog. Kapag hindi ka makatulog, anong susunod? Insomnia. Insomnia po ba yung hindi makatulog? Yan. Anong susunod doon? May stress na. Eto pa, lalong hindi makapanalangin. Suma total, mga kapatid, walang kapayapaan. Kaya gayon na lamang ang encouragement o ang sulat ni Apostol Pablo, maging sa atin po ngayon, ay ganoon din ang sinasabi. Tayo'y pinalalakas sa sulat na ito, na kung may mga bagay tayong kailangan, huwag unahin natin, mga kapatid, yung dapat nating unahin. Huwag tayong umasa at huwag tayong lumapit kung kani-kanino. Unahin natin ang dapat nating unahing lapitan, unang lalapitan. Dahil kapag lumapit ka sa iba, masasaktan ka lang. Konting hugot lang po. Huwag kang umasa. Masasaktan ka lang. Pero kapag lumapit ka sa Diyos, lumapit ka sa Panginoon, hindi ka mabibigo. At tiyak na yung inaasahan mo ay mangyayari. Ngunit kung ating i-apply ang sekreto ni Pablo, nagdesisyon po siya na huwag magbalisa, na huwag mabalisa. At sa kanya pong pagdedesisyon na yun, meron siyang mga ginawa. Ano yun? Una, pananalangin, napakahalaga sa lahat. Ikalawa, nagpapasalamat na siya. Hindi pa man nakakamtan yung kanyang pinapanalangin. Ikatlo, hindi pag-focus sa sarili o sa sitwasyon, kundi sa Diyos. Siya nag-focus. Ano ang resulta, mga kapatid? Tunghayan po natin. Sama-sama po nating basahin. Sige po. Hawakan niyo po ang inyong mga Biblia at sama-sama po nating basahin ng malakas kung ano ang resulta ng taong nagdidesisyon na huwag mabalisa. Bagkus inuuna ang mga bagay na dapat unahin. Ano yon? Panalangin, pasasalamat, hindi pag-focus sa sitwasyon o sa sarili, kundi pag-focus sa Panginoon. Ano po ang resulta? Verse 7. Sabay-sabay po natin basahin. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang ano daw? Mag-iingat saan? Sa puso? Saan pa? At pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ulitin ko po. Ito po ang resulta. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sinabi ko po rito, iniingatan ang puso na huwag matakot o mangamba. Iniingatan ang ating isipan na huwag mag-alinlangan o magduda. Dahil kapag tayo po ay lumapit sa Diyos, tiyak na may kasagutan po. At kailanman, hindi tayo, ulitin ko po, kailanman hindi tayo bibiguin ng Panginoon. At kapag lumapit tayo sa Diyos, mayroong tiyak at tumpak na kasagutan at katugunan sa lahat ng ating hinihiling sa Diyos. Kaya sa umaga pong ito, nasa sa atin yung choice. Iwan ko po sa inyo ang choice. Ano ang pipiliin niyo? Ang mag-alala o mabalisa o ang magdesisyon? So nasa sa inyo po. Iwan ko po sa inyo.
Pipiliin mo ba na mabalisa? O pipiliin mo? O ia-apply mo yung sikreto ni Apostol Pablo? Kung dahil sa kanyang sitwasyon ay nakuha niya pang magbigay ng encouragement, napagtagumpayan niya, at higit sa lahat, na-accomplish niya yung plano ng Diyos sa kanyang buhay. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at sa lahat na nakikinig ng mensaheng ito. Nawa ay napagpala tayo ng salita ng Diyos at napalakas ang ating buhay, ang ating spiritual. Maraming salamat po sa Diyos. Purihin at luwalhatiin ang Diyos na makapangyarihan. Tayo pong lahat ay manalangin. Kami po ay nagpupuri sa iyo, O Diyos. Salamat na mayroong kaming Diyos. May Diyos na kung saan nagmamahal sa amin. May Diyos na kung saan sa tuwing kami lalapit ay handang makinig sa bawat panalangin namin. Mayroong kaming Diyos na kung saan ang bawat itinataas o sinusumbong namin ay pinapakinggan. Mayroong kaming Diyos na nagkakaloob. Mayroong kaming Diyos na tumutugon sa lahat ng aming pangangailangan. At higit sa lahat, mayroong Diyos na nag-iingat sa aming puso at nag-iingat sa aming isipan upang hindi namin pangambahan at pagdudahan ang kapangyarihan ng Diyos. Salamat sa iyo, Ama. Salamat sa iyo, Panginoon. Nawa ang dalayan ko, O Diyos, na ang bawat isa sa amin ay matunghayan ang sekretong ito ni Apostol Pablo at mai-apply namin sa aming buhay. Ama, maraming salamat po. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang lahat na nakakapakinig na mensaheng ito, Panginoon, at makuha namin at mai-apply namin sa aming buhay, O Diyos, ang sekretong ito. Ang pananalangin, ang pasasalamat, at higit sa lahat, ang pag-focus lamang sa iyo. Ama, maraming pong salamat. Pagpalain niyo po ang lahat ng kapatid ko. Pagpalain niyo po ang lahat na nakakapanginig na mensaheng ito. At ikaw lamang, O Diyos, ang mapapurihan at mabigyan ng kaluwalhatian at karangalan. Ama, maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin ng magpapupuri at pasasalamat sa aming Panginoong Hesukristo lamang, ang Diyos naming Panginoon tagapagligtas. Amen at Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga sa bawat isa.